Naku po mga kababayan, isa na namang former Director General ng NICA ang umalma mga kababayan dahil sa pahayag po ito ni Roy Vincent Trindad ng isang Philippine Navy spokesperson mga kababayan. Sabi dito ni Philippine Navy spokesperson mga kababayan, pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. Ngayon, sumagot naman si former Director General Nika. Nako, grabe ang tindi ng patutsada niya dito. Sabi niya dito, anong pananagutan ang sinasabi mo? Tapos na kaming nagserbisyo. Ikaw ang may pananagutan sa taong bayan dahil tumatanggap ka ng pera na galing sa buwis ng mamamayan. Nako, matindi itong banat mga kababayan ni former Director General Nika na talaga namang may tama itong sinabi niya. Kasi syempre, ikaw talaga may pananagutan kasi tapos na sila sa serbisyo. Tama naman talaga mga kababayan. Tapos na ito sila sa serbisyo. Tapos itong si Philippine Navy spokesperson, siya yung may pananagutan dahil siya ay nasa serbisyo pa mga kababayan. At sabi pa dito ni former director, at dapat pinaglalaban mo ang karapatan at hustisya para sa taong bayan. Hindi nyo dapat pagtakpan ang mga magnanakaw. Nako, pantindi mga kababayan. Talagang sumabog sa galit itong si former Director General. Anong opinion nyo dito mga kababayan sa sinabi ni former Director General ng NICA? Nako, ito basahin pa natin yung mahabang ano dito Sabi former NICA Director General Montiguado ba to? Winweltahan ang AFP sa banta ng pag-alis ng pensyon ng mga retiradong sundalo. Hindi na nga mga kababayan, nagbawi ng ang AFP at hindi na nga daw tatanggalan. Pero nagsanib-versa na sila ng PNP CIDG at kakasuhan na nga daw mga kababayan. Pinag-aaralan palang kasuhan itong mga retirado daw na opisyal ng AFP, mga general at kung ano-ano pa mga kababayan na mga nagtatawag ng pag-aaklas mga kababayan at panawagan sa Armed Forces of the Philippines. Nako mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ng AFP? Mukhang wala na tayong aasahan mga kababayan, lalo na kayong nanonood, dahil nanawagan na nga itong si AFP General Browner na wag daw silang isali sa politika. Grabe, matindi ito. Grabe talaga ang nangyayari ngayon sa Pilipinas mga kababayan. So basahin pa natin ang impormasyon dito ang balita ngayon. Sabi dito, pumalag ang dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na si Alex Paul Monteagudo laban sa pahayag ni Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Nako, kapangalan ko pa pala to, si Sir Roy Vincent, na nagsabing dapat may pananagutan ang mga retiradong opisyal na tumatanggap ng pensyon mula sa gobyerno. Anong sabi naman dito? Anong pananagutan ang sinasabi mo? Ito na yung sinabi ni former director. Tapos na kaming magserbisyo. Ikaw ang may pananagutan sa taong bayan dahil tumatanggap ka ng pera na galing sa buwis ng mamamayan. Nako, talagang tatamaan dito si Philippine Navy spokesperson mga kababayan sa patutsada ni former Director Alex Paul. Grabe, ang tindi nito. Dagdag pa ng dating NICA Chief, tungkulin ng mga opisyal ng AFP na ipagtanggol ang karapatan at katarungan ng taong bayan, hindi pagtakpan ang mga magnanakaw. Grabe. At dapat pinaglalaban mo ang karapatan at hustisya para sa taong bayan. Hindi nyo dapat pagtakpan ang mga magnanakaw.
Ang pahayag ni Monte Agodo ay reaksyon sa pahayag ng AFP na pinag-aaralan umano ang posibilidad na alisan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na nagbibigay ng mga pahayag na itinuturing na mapanira o nagsusulsol sa sedisyon laban sa gobyerno. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, kasalukuyang nire-repaso ang military pension system matapos may ilang retiradong opisyal na umano'y nananawagan ng withdrawal of support laban kay Pangulong Marcos Jr. Nako mga kababayan, since the ito basahin natin. Samantala, sinabi ni Rear Admiral Trinidad na kung tumatanggap ng pensyon mula sa gobyerno, dapat na ipananagutan sa tinatanggap ng benepisyo. Pag tumanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. Anya. Ayan. Ngunit para kay former Nika DJ Monte Agodo, hindi dapat ginagawang sandata ang pensyon laban sa mga retiradong sundalo na nagsasalita laban sa katiwalaan. Tama naman mga kababayan. Diba? Anya, ang tunay na pananagutan ay sa bayan, hindi sa mga opisyal na binabatikos ng taong bayan. Nako, unti-unti nang nagsasalita mga kababayan, no? Itong mga former director, retired general, ex-marines, ex-air force, at kung ano-ano pa mga kababayan. Ano kaya ang kahihinatnan nito? Ano kaya ang mangyayari sa mga susunod pa mga kababayan? Kayo, anong opinion nyo dito sa mga nangyayari, lalo na sa usaping corruption dito sa Pilipinas na talagang talamak mga kababayan, at parang walang kahustisya dahil wala pang nakukulong. So mag-comment kayo dito sa pahayag ni former director kay Roy Vincent Trinidad na Philippine Navy spokesperson. So ngayon naman mga kababayan, pag-usapan natin tong itong live video ni Pinoy Survivor ni Captain Dado. Nasabi niya dito, hiwalayan na lang ba para may iwasan Pilipino laban sa Pilipino? Patungkol pa rin ito mga kababayan sa gustong mangyari ng ilan nating mga kababayan na magkaroon at hihiwalay na nga daw itong Mindanao sa Pilipinas. Pabor ba kayo dito mga kababayan? Dahil nga sa nangyayaring corruption dito sa sa Luzon, no? Ay parang ganito na lang ang gustong mangyari ni Captain Dado mga kababayan, na isang ex-scout ranger musang. So pakinggan natin itong kanyang sinabi dito sa kanyang live. So ito na mga kababayan. Sa ating mga OFW na mga FGF International at sa lahat ng Pilipino, magandang gabi sa inyong lahat. At mga saan man kayong parte ng mundo, magandang gabi sa ating mga live viewers, magandang gabi sa inyo, sa ating mga subscriber. Ay nako, sa magulong Pilipinas, magandang gabi. Magulo talaga Pilipinas eh. So lately nagsalita si SND. Nagsalita si SND warning that it will result to a constitutional crisis. Magkakaroon ng destabilization kung magkaroon ng secession. Uy, na tinamaan sila doon ha. Worry kayo ha. Kasi pag kumiwalay ang Mindanao, laking problema nyo ha. Laking problema nyo, iwalay Mindanao, mawala pera, mawala resources, mawala yung mga intriga ng pera sa national. Susunod yung mga OFW, susunod yung Visayas. Ay, nako. Ayaw ninyong ayusin eh. So, yung message ko talaga, i-reiterate ko yung message. Dalawang pwedeng mangyari. Isa, magtipon-tipon ng mga tao, kung ano man ang mga paniniwala. Yung iba dyan ay pro-BBM, yung iba dyan ay pro
Dilaw, Pink, merong CPP, NPA, NDF, merong mga DDS, halo-halo, no? Pero ang problema ng korupsyon parang hindi malinaw. Parang may on and off switch. Na concerned kayo sa 125 million na binabato kay Inday Sara, pero yung kaplastikan ninyo, kayong mga nag-iingay ng pro-BBM, hindi kayo concerned dun sa 1.2 trillion, ano muna, yung kay BBM muna. Concerned kayo dun sa 125 million na binabato kay Inday Sara na confidential fund. Pero hindi kayo concerned dun sa 4 billion na confidential fund ni BBM. 1 billion a quarter. 1 billion a quarter. 4 billion plus, no? Yung 1 year. 125 billion. 4 billion. Kasuhan ng Inday Sara, impeach ang Inday Sara, pero hindi kayo worried doon kay BBM. Hindi kayo worried doon sa 1.2 trillion na ninanakaw, doon pa lang yon sa flood control. Wala pa dyan yung mga asphalt overlay, mga road reblocking, mga rock netting, mountainside netting, mga ganon. Wala doon sa mga farm to market road. Yung lahat ng yung gintong binenta, yung Maharlika Pond, mahaba na listahan. Hindi kayo concerned doon? You know why? Because sa mga nag-iingay, panay mga bayad. Ang ano nila, ang storyline nila, hanggang doon lang. Inday Sara, 125 million. Magnanakaw. Duterte, magnanakaw. Yun lang yung ano nila. Walang laman yung ulo eh. Kaya pagka sinagot sila ng mga hindi bayaran na mga vlogger, sa sarili lang sila nagbablog kasi nakikita nila yung katotohanan. So, bayad na vlogger, hindi bayad na vlogger. Bayad na troll, walang troll. No? Kaya, pagka sinagot sila, kagaya ng sinasabi ko ngayon, wala silang may sagot eh. Ibabalik naman nila na shoot the messenger, parang ganon na sama-sama kayo mga bobo, hanggang ganon na lang. They resort to personal attacks, no? Personal attacks. So, gano'n ka hirap intindihin. Pilipinas, mga kababayan, mga retired na sundalo at opisyal ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, AFP and PNP, active personnel, lahat ng tao sa gobyerno, hindi ba nyo naintindihan? 125 million, 4 billion. 1 billion a quarter. Putang ina. Hindi pa nga malinaw sa COA yung sa kanya. Ito, kinlir ng COA. Marunong pa kayo sa COA. Ito, kinlir tanggalin na natin COA. Kayo na lang ang magano sa mga lintik na mga na yan, na tawag doon, confidential fund. In fact, kung ako masusunod, pag-ikot ng gulong at nag-reboot tayo, wala nang confidential fund. Wala na. Burado na lahat yan. Isa na lang agency ang hawak, which is, the proposal is of our group, SFGF, is National Intelligence Security Department. National Intelligence, lahat yan. Confidential fund, intelligence fund, yan lang ang may hawak. Siya yung answerable sa taong bayan at saka sa COA. Now, kung ikaw isang agency like Office of the President, kailangan mo confidential fund, sulat ka dito sa NISD. Mga pare ko, kailangan ko ng Intel fund. Justify mo. Presidente ka, justify mo. Sasabihin sa iyo nila, meron na kaming ganyan, may project na. So, walang redundancy. Meron na. At kami na lang gagawa. Ganon. Kasi yung confidential fund, talagang, dahil sa nature niya, confidential, yung clearing niyan, hindi maano Mantalang
Kung merong isang agency na lang habulin natin, hindi no, dami-daming agency, 400 na ano ng gobyerno, sa ngayon ng gobyerno merong confidential fund. Kakaloko. So, yun yung stress na stress yung iba nating kababayan. 125 million, 4 billion. Million, billion. Di ba layo? Million, 125, dagdagan mo ng 875, billion na siya. 125, dagdagan mo ng 825, billion. 4 billion. Puta yan, mga Pilipino talaga. Oh. Tapos galit na galit kayo, concerned kayo, na si Inday Sara, 125 million, nakinlir ng COA. Kaya hindi nyo masagot-sagot kasi yung yung rebuttal ng mga pro-Duterte is that mga bayaran kasi kayo. Hanggang doon lang yung peg ninyo. Hanggang doon lang yung narrative nyo. Basta 125 million, Inday Sara. Pero pagka ibinalik sa inyo, million, billion. Dagdagan mo ng 875, yung 125, 1 billion, 4 billion. Office of the President. 125 billion, 1.2 trillion. Flood control pa lang. Pumunta na naman. Yung binentang ginto, magkano yun? Ha? 25 tons. Ilang billion yon? Ilang billion? Yung Marlikapan, ilang billion? 500 billion. Yung pinang-impeach, 32 billion. Yung pinang-PI, 32 billion. Grabe. Yung PhilHealth, 90 billion. Di ba? PDIC. Magkano yun? 250 billion. Ang dami, no? Tapos ngayon, may mga, Armed Forces, 15 billion. Ang di ka maintindihan sa mga kababayan natin, mga tungang, million, billion. Ang layo. Tapos, nakapeg kayo dito, pinupuntiran ninyo, kinakatay ninyo ang Duterte. Okay, sige. Nasaan ang mansyon ng Duterte? Bahay sa Davao. Gutay. Alam namin kasi binantayan ng SFGF. Nandun yung SFGF nakabantay. Sabi, ito ba yung bahay ng presidente? Parang bahay lang ng ng common na tao. Yun na nga common na tao yung presidente. Yun, nakakulong sa ICC ngayon. Former president, 100, yung bahay niya, ganun yung itsura. Ito, Forbes Park, 10. Taratado. Tapos, ito, nakakulong yung isa. Tapos, binibira nyo, corrupt. Samantalang ito, wala. May aeroplano ba to? May helicopter? Wala. Ito, meron. Kaya nga, puta ng mga Pilipino talaga, So, yun mga kababayan, no? Grabe. Matindi itong isiniwalat ni Captain Dado. So, patungkol nga ito mga kababayan sa mga Duterte din, no? Na iniimbestigahan ngayong confidential fund ni BP Sara. Pero dito kay BBM daw, wala mga kababayan. So, tapos, siniwalat, inano niya din dito, sinabi niya rin dito yung patungkol sa hiwalayan na lang ba para maiwasan ng Pilipino laban Pilipino. So parang gusto niya kung mangyari man magkahiwalay yung Mindanao, parang gusto niyang doon pupunta sa Mindanao mga kababayan. Dahil may kita niyo nga din naman mga kababayan yung ano ngayon, yung Davao, napakaganda. At talagang halos lahat ng mga nag-i-invest doon pumupunta mga kababayan sa ngayon. Pati yung mga eroplano, no? Yung Qatar Airlines, Singapore, parang doon na sila nag-ano mga kababayan. Kasi nga, iba daw dito sa Luzon. Parang
tungkol nga sa corruption, mga kababayan. Kaya ganun siguro ang nangyayari. So anong opinion nyo dito, mga kababayan, sa pahayag ni Captain Dado? At dito rin sa pahayag ni former Director General Nika. So anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like, at sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.